Kamusta pong muli mga kababayan? Kamusta po? Nagbabalik po muli ang inyong katambay. Sana po nasa mabuti po tayong kalagayan lahat. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayo mga kababayan. Shoutout po pala muna sa mga kababayan natin sa Hong Kong. Lalo po kay King Stong ng 123 mga tambay. Shoutout po at sa lahat po ng ating mga kababayan sa Hong Kong at saan man sulok ng mundo na merong Pilipino. Shoutout po sa inyong lahat mga kababayan. Mabuhay po tayong lahat at mabuhay po kayo mga kababayan. At napakalaking tulong po ninyo sa ating bayan, ang ating mga OFW ay talagang bagong bayani po. Napakaganda po at napakalaking tulong po sa ekonomiya po ng bansa. Mabuhay po kayong lahat mga Pilipino na mga OFW. At syempre po, komentuhan po natin mga kababayan ito pong pahayag ng Pangulong Marcos na pinag-iingat daw po tayo ng Pangulo. Dito, tayo po, mag-ingat daw po tayo, ang mga publiko, tayo, mga Pilipino, sa fake news, lalo na daw po sa social media, ayon po sa Pangulong Marcos. Samantalang siya po ay may social media rin po ang Pangulo, mga tambay. May social media, kaya mag-iingat din po tayo sa fake news po ng Pangulong Marcos di umano dahil meron din po siyang social media mga kababayan. Pakinggan po natin ang balita at komentuhan po natin mga kababayan. Pinag-iingat ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang publiko laban sa fake news lalo na ngayong panahon ng kampanya. Tiwala naman ang Pangulo sa kakayanan ng mga Pilipino na kumilatis kung tama o mali ang impormasyon. Si Joshua Garcia ng PTV Manila sa Balitang Pambansa. 3 linggo mula na magsimula ang campaign period para sa National Post, kanya-kanyang paandar at pangako ang mga kandidato sa taong bayan. Kaya naman, may babala si President Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga Pilipino. Mag-ingat sa fake news, lalo na sa social media. Kakambal ng kampanya ay ang mga intriga at batuhang putik na tinatawag na fake news. Kaliwat kanan na rin yan. Kaya dapat maingat tayo mga mamamayan. Tiwala naman ng Pangulo sa kakayanan ng mga Pinoy na makilatis ang maling impormasyon. Sabi nga natin, ang bagong Pilipino ay marurunong kumilatis sa tama at maling impormasyon. Kaya ngayon, laghanap na naman ang fake news at disinformation. Dapat extra ingat lumpo tayo sa mga nababasa natin online. Isa lang daw ang siguradong hindi fake news, ang pagiging kontento ng mga Pinoy sa mga proyekto ng kanyang administrasyon. Isa pang hindi na pwedeng i-fake ay ang mga tunay na testimonya mismo ng ating mga kababayan tungkol sa mga proyekto at programa ng pamahalaan. Sa ating pag-iikot, nakakataba po ng puso na marinig ang kanilang pasasalamat sa pamahalaan, ang kanilang tiwala sa serbisyo na binibigay natin. Makikita natin ang ginhawa na nararamdaman. Ibinahagi naman ni Pangulo Marcos Jr. ang karanasan sa campaign rallies. Ang isa sa mga kinatutuwa ko sa mga rally na pinupuntahan namin ay nakikita ko mismo yung mga sumusuporta sa atin sa alyansa. Sila ay tunay na mga tao, tunay na Pinoy. Hindi lang ito mga keyboard warrior o troll, mga totoong tao po sila. Kinakamayan natin, nakakausap natin at nakukumusta. Hiniling ng Pangulo na maging mapanuri laban sa fake news kahit hindi eleksyon. Ang katotohanan ay kampanya man o hindi, ang fake news ay laging nandyan. Kampanya man o hindi, walang pipigil sa pagseserbisyo ng ating pamahalaan. Lalo pang patitibayin ang nasimula. Lalo pang paigtingin ang pagpapaganda ng ating bayan. Una nang sinabi ng Malacanang na suportado nito ang panukalang batas laban sa fake news. Mula sa PTV. Yeah, mga tambay. Ang sinabi po, suportado raw po ng Malacanang ang fake news, mga tambay. Hindi kaya unang fake news ang Pangulo? Hindi kaya? Dahil una-una, sinabi po ng Pangulo nating bansa na kontento ang mga Pilipino sa kanilang performance, mga tambay, bilang Pangulo at syempre po ang kanilang ginagawa, mga tambay. At napakarami daw po, ipinagmalaki po ng Pangulo, syempre po ang kanilang mga proyekto, mga tambay. Hindi po hindi po ba number 1 fake news yata ang Pangulo, mga tambay? Ang tanong natin, totoo po ba na ang sinasabi ng Pangulo ay kontento po ang mga Pilipino? Kontento po sa kanyang pamamahala, mga tambay? Kontento po ba sa 3 taon na kanyang pamamahala?
At ano po ba ang sinasabi ng Pangulo na hindi fake news? Mga kababayan, ano kaya ang hindi fake news? At ano naman kaya ang fake news na sinasabi niya? Fake news po ba na malaman ng mga Pilipino ang nangyayari po sa gobyerno? At mismo po ang Vice President ay meron pong mga inilatag na ginagawa po nila sa ating gobyerno. Fake news po ba yon? At fake news din po ba ang mga sinasabi ni Congressman Ungab, ni Attorney Vic Rodriguez, at ni dating Pangulong Duterte? Fake news po ba yon? Fake news po ba yon, Mr. President? Na hindi naman po ninyo hindi naman niyo po sinasagot ang mga paratang po sa inyong issue. Di ba? Nagtataingang kawali lang po kayo, Mr. President. Paano niyo po masasabing fake news? Hindi niyo naman po sinasagot. At hindi niyo naman tinutuldukan. Maniniwala lang po. Real talk po. Real talk, mga kabayan. Di ba? Kung ang isang bagay, masasabi mong fake news, patunayan mo na nagkakamali yung tao na nagsasabi sa iyo na ikaw ay fake news. Di ba? Katulad yan. Ano ang sabi sa iyo ni dating Pangulong Duterte? Meron kaming presidente, ikaw po yon, Mr. President, ang presidente namin. Meron presidente na bangag, addictus. Ganon din ang sinasabi ni Kati Binag. Hinahamon kayo magpa-drug test, napakadali naman, kukuha ng laki ng buhok. Hindi naman po siguro ikamamatay ng isang tao ang makuhanan po ng buhok. Pero hindi nyo po ginagawa na kayo'y makuhanan ng buhok para po masabi natin na fake news si dating Pangulong Duterte at si Kati Binag at si Jonathan Morales at pati na rin po ang inyong dating abogado na dati rin po executive secretary po ninyo na si Attorney Vic ay gusto na rin pong matuldukan ang issue nyo po sa droga para po hindi ito masabi na fake news at masabi rin po na fake news. Isa po yan eh. Ano po ba ang fake news sa inyo, mga Mr. President? Ano po ba ang kahulugan po sa inyo ng fake news? Disinformation po ba ang sabihin po na nagbibintang sa inyo na kayo po ay addict at gumagamit ng droga? Ni hindi man lang ninyo po kinakasuhan. Pangulo po kayo ng Pilipinas. Never nyo pong kinasuhan si dating Pangulong Duterte ng libelous o libel. Paninirang puri sa inyo. Ganon din po si Kati Binag at si Jonathan Morales. Never nyo po sinampahan ng kaso. Di ba? Napakarami pong investigasyon na ginagawa nyo sa dating Pangulong Duterte. Nahandyan po ang kasama pang ICC. War on drugs. Pogo. Di ba? Napakarami nyo pong investigasyon. Lalo po ang institusyon ng Kamara. Di ba? Pero pagdating po sa inyo, sirang-sira na po ang pangalan nyo sa buong mundo. Sa lahat ng Pilipino na meron sa buong mundo ay alam na po ang issue nyo sa droga. Fake news po ba yon? Fake news? Di po ba? Sino po? Sino po ang fake news doon? Di ba? Fake news po ba si dating Pangulong Duterte na hindi kayo gumagamit ng droga? At isa pa, yung itong 2025 national budget natin. Sino po ba fake news doon, Mr. President? Dahil pinaputok po ni Congressman Ungab na yung pinirmahan yung GAA na naging gago, yung General Appropriation Act, na ginawa po ng mga congressman at senador. Napakarami po kasi pumirma dyan eh. Marami pong sangkot, anomalya. Usapin na po sa Korte Suprema. Dapat na po nila sagutin. Sinabi nyo, fake news. Fake news. Di ba sabi nyo, fake news si Congressman Ungab. Fake news si dating Pangulong Duterte. Fake news si Attorney Vic. Sabi nyo, mga fake news, hindi totoo yan. Eh ngayon, nagsalita na ang Supreme Court. Pinasasagot na po yung fake news na sinasabi nyo. Sino po ngayon ang fake news, Mr. President? Sino po? Napakahilig nyo pong magsalita ng fake news. Pero mukhang sa inyo po tumatama yata ang fake news. Di ba? Wala na rin po kayong kibo dyan sa 2025 national budget na ginawan po daw ito ng institusyon ng Kamara at Senado.
na napakaraming blanco na nasingitan po ng 241 billion. At ito po ay kinatigan ng Korte Suprema at pinasasagot na po. Pinasasagot na ang institusyon ng Kamara. Di po ba? Sa pangunguna po ng speaker na tinatawag na tambaluslos ng Vice President. Fake news po ba yon? Sino po ba fake news doon? At fake news din po ba ang nalaman ng mga Pilipino? Galing po sa dating Pangulong Duterte na nagbenta po ang inyong administrasyon ng ginto. Fake news po ba yon, Mr. President? Na kailangan mag-ingat kami. Mag-ingat kami sa mga information na natatanggap ng aming mga utak. Napapanood namin sa social media dahil hindi naman namin mapapanood sa mainstream media ang mga issue na ito. Never namin mapanood ng matagal at hindi tinatapik. Kung itapik man, para lang nagdaan na parang hangin. Hindi tinututukan ng mainstream media. Fake news po ba na nagbenta po ang inyong administrasyon na hindi bababa sa 25 tons of gold? Fake news po ba yan, Mr. President, na dapat kami mag-ingat na wag namin paniwalaan na kayo'y nagbenta ng ginto ang inyong administrasyon? Mr. President, mag-ingat po kami. Lalo sa social media, mag-ingat kami. Mag-ingat ang mga Pilipino sa mga vlogger sa social media na ipinapaliwanag na nakikita po at meron pong mga matatalinong taong nagsusuri. Lalong-lalo ang dating Pangulong Duterte na hindi mo pwedeng pagsinungalingan dahil galing siya dyan. Galing siya dyan bilang Pangulo ng bansa. Fake news po ba yon? At fake news din po ba ang pinasabog ni dating Pangulong Duterte na paglipat nyo ng pera sa PhilHealth na hindi bababa sa 89 billion? Mr. President, fake news. Usapin na rin po sa Supreme Court. Fake news. Ganun po ba, Mr. President? Fake news po ba yon? Na pinag-uusapan na sa Supreme Court ang paglipat nyo. At fake news din po ba, Mr. President, na isiro nyo ang subsidy ng PhilHealth? Fake news po ba yon? At fake news din po ba, Mr. President, ang inyong pinagmamalaki na proyekto dahil dinadala nyo po ang mga Pilipino sa napakaganda nyong proyekto? Totoo po ba yon na maganda ang mga proyekto po ninyo? Halos po nakikita ang proyekto ng mga Pilipino. Puro po sa proyekto po ng build ni dating Pangulong Duterte. Puro po doon nag-umpisa, doon galing. Wala pa pong nakikita yata ang mga Pilipino na talagang kayo ang nag-umpisa sa inyong mismong proyekto. Di po ba yung proyekto po ninyo na nakikita ng Pilipino, karamihan, itinuloy nyo lang. Itinuloy nyo lang po dahil proyekto na po ng build ni dating Pangulong Duterte. Di ba? Katulad po ng Ilog Pasig. Di ba? Napakarami na po presidente ang nagtangka na maayos yan. Pati po ang mayor ng Maynila, tumulong po dyan. Ang dating mayor po ng Manila na si Isko Moreno. Di ba? At ganun, yan po natutukan lang na husto. Napakarami na po nag-attempt yan. Nagkatotoo lang po yan, naging malinis lang po yan nung panahon po ni dating Pangulong Duterte na never nyo pong nami-mention yan. Sa lahat po na inauguration nyo o sa sinasabi pong pagtatapos ng proyekto nyo, ay hindi naman po ninyo nababanggit ang dating Pangulong Duterte. At hindi nyo rin nabanggit dyan si Mayor Isko dyan sa Maynila, lalo sa paglinis dyan sa Ilog Pasig. At ganun din po, may mayor din po dyan, ang Mayor Vico Soto, di po ba? Napakarami pong tumulong dyan na mga LGUs, di ba? Pero never nyo po yatang nami-mention yung mga yan, lalong-lalo ang dating Pangulong Duterte. Di po ba? At ano pa? Fake news po ba ang 5,500 flood control, Mr. President? Fake news po ba na hanapin ng mga Pilipino kung nasaan ang 5,500 flood control? Fake news po ba na hanapin ng mga Pilipino ang karamihan ng flood control sa Bicol? Dahil sa Bicol maraming namatay. Dahil sa
Napakatinding pagbaha. Kaya nga po, hinahanap ng mga Pilipino, Mr. President, ang 5,500 flood control na inyong proyekto na pinagmalaki ng SONA. Fake news po ba yon, Mr. President? Fake news. Nahanapin namin ang proyekto po ninyo na pinagmamalaki. Dahil proyekto nyo po yon. 5,500 ang pinagmalaki nyong proyekto. Sa mahigit 2 taon ninyong panunungkulan sa amin. Fake news po ba yon, Mr. President? Di po ba, mga kababayan? Ano pa? Yung pera sa PDIC na nailipat din po ninyo. GSIS, SSS. Fake news po ba yan, Mr. President? Fake news? Fake news po. At yung kaguguhulang po, yung kaguguhulang ng tulay, fake news po ba yon? Na napakalaki po ang ipinondo nyo ron. Di po ba? Naglagay po ang inyong gobyerno, naglagay po na hindi bababa sa 300 plus million. 390 million po ang inilagay po na inyong gobyerno noong 2023 at 2024, mga kababayan. At ano po ang inyong proyekto nyon? Retrofitting lang po ang ginawa po dyan. Retrofitting, 390 million ang binadget nyo puro sa tulay na bumagsak. Napakalaki. Samantalang nung panahon ni Pinoy na inumpisahan yon, 400 million po mahigit ang umpisa po nung proyekto na yon, yung bumagsak na tulay sa Isabela. Di po ba? Samantalang kayo, retrofitting lang po ang inyong proyekto, 390 million, bumagsak. Fake news po ba yon, Mr. President? Fake news. Di po ba? At fake news din po ba? Napakarami po marami po kayong mga salita na meron din po kayong social media. Di ba? Hindi po ba dapat kami mag-ingat sa inyo, Mr. President? Ang mga Pilipino po ang dapat mag-ingat sa mga sinasabi nyo. Dahil mukha pong kayo ang number 1 po yata kayo nagbibigay ng fake news sa mga Pilipino, Mr. President. Katulad lang po nung ginawa nyo po doon sa kingdom ni Kibuloy. Sinabi nyo, mga pulis doon, walang mga armas, walang mga barel. Nung makita ng mga Pilipino, ang baril ng mga pulis doon, high weapon pa, high power weapon, mahaba. Unbelievable. Hindi po ba kayo fake news doon? Napakarami pa po. At number 1 po binigay nyo sa amin fake news. Di po ba? Number 1, nung kampanya, napakarami nyo po binigay sa amin fake news. Dahil napakarami nyo po ibinalita sa aming magaganda nung kayo'y nangangampanya, Mr. President. Hindi po ba fake news lahat ang inyong binalita sa amin nung kayo'y nangangampanya? Lahat po ay gagawin nyo. Ang balita nyo sa mga Pilipino nung kayo'y nangangampanya. Unang-una, ang inyong pangako ay naging pako ang 20 pesos na bigas. Hindi po ba fake news yun? At ano po pa sinasabi nyo? Itutuloy nyo lahat ang naumpisahan ni PRRD. War on drugs. Di po ba? Pagsugpo sa CPP, NPA, NDF. Di ba? Magandang buhay. Di po ba? Paglaban, pagsugpo sa krimen. Di po ba? Napakarami nyo po ipinangako sa mga Pilipino. Pati ang 1,000,000, 1,000 pabahay 1 taon. Ibinalita nyo po sa mga Pilipino yan. Di po ba? Pati po ang aming seguridad sa pagkain. Hinawakan nyo pa nga. Kayo po ang naging sekretary po ng Department of Agriculture, ang DA. Hinawakan nyo po yan. Wala rin po nangyari. Hindi po ba fake news yan? Napakarami nyo po ipinangako, ibinalita sa taong bayan nung kayo'y kumakampanya. Kinampanya nyo po, binalita nyo ng binalita sa buong mundo na may Pilipino. At sa buong Pilipinas, ibinalita nyo po ang napakaganda nyong programa, Balitang Balita. May nangyari po ba sa inyong mga binalita? Hindi po ba naging fake news lahat yon, Mr. President?
You know, sasabihan nyo mga Pilipino na mag-ingat, lalong-lalo sa social media dahil napakaraming kumakalat na fake news. Samantalang sa inyo yata na nakita ng mga Pilipino ang napakaraming fake news. Di po ba mga kababayan? Napakaraming sinalita ng Pangulong Marcos na hindi natutupad. At napakarami pong anomalya. Di po ba? Pero nakatutok lang, fake news po ba 'yon na kayo'y batikusin ng mga Pilipino nagpapasahod sa inyo? Ang Pilipino po ang nagpapasahod po sa inyo, Mr. President. Hindi po ang sarili nyo ang nagpapasahod sa inyo, Pilipino. Karapatan ng Pilipino magtanong at batikusin kayo, lalo sa hindi po nagugustuhan ng mga Pilipino. Ang inyo po mga programa na wala naman nakikitang programa na makakatulong sa taong bayan. Wala kasing solusyon. Di po ba? Ano po ba ang solusyon natin sa kahirapan? Magtatatlong taon na po kayo nakapwesto. Ano po ang nahita ng mga Pilipino sa mga pinangako nyo? Maginhawang buhay, maayos. Saan nyo po ba dinala ng 3 taon? Sa isang damukal na ayuda na naging ugat pa yata ng korupsyon ang ayuda. At dinala nyo lang po ang Pilipino. Sa sinasabi nyong 20 pesos na bigas, saan nyo po dinala ang Pilipino? Sa proyekto lang po ninyo, kadiwa. Kadiwa po. Hindi naman po lahat ay mabibili sa kadiwa. At iilan-ilan lang po ang kadiwa. Kaya po, sino po ba talaga ang maituturing na number 1 na fake news? Dahil meron din po kayong social media. At sino po ang number 1 fake news sa bansa? Mr. President, sa tingin niyo po, sino po ang number 1 fake news sa bansa? Di po ba? Napakarami pong issue ngayon na lumalabas na sa inyong pamamahala. Di po ba? Fake news din po ba? Na-questionin po namin ang ginagawa niyong pamamahala na 3 taon, nakatutok lang po kayo sa pamumulitika yata. 3 taon, nakatutok lang po ang inyong gobyerno, ang kasama po ang institusyon ng Senado at Kamara, nakatutok lang po sa mga Duterte. Fake news? Napakarami pa po mga kababayan. Kahit po kayo mga kababayan, marami kayong masasabi sa pamamahala po ng Pangulong Marcos. Hindi ba? Pati ang Vice President, sa tingin nyo po, sa tingin nyo, fake news din po ang Vice President na sinasabi na pati ang asawa nyo ay gustong kumolekta sa pera ng bayan. Kumukolekta ayon sa Vice President. Fake news po ba yon ang Vice President? At fake news din po ba ang Vice President na sinasabi po ang institusyon po ng Kongreso o ng House of Representatives ay kontrolado po ang pera ng bansa? Fake news po ba yon ang Vice President? Di po ba? At fake news din po ba ang Vice President na sabihin na hindi po kayo marunong maging presidente? Fake news po ba yun, Mr. President? Hindi raw po kayo marunong maging presidente ayon sa Vice President. At fake news din po ba ang sinabi ng Vice President na gusto siyang gurgurin? Gusto siyang gurgurin? Di ba? At fake news din po ba sinasabi ng Vice President na meron ng gustong-gustong maging Vice President? Na gusto na siyang palitan? Di ba, Mr. President? Alam niyo po ba ang sinasabi niyo? Alam din po ba ninyo ang fake news? Alam niyo po ba? Nananalamin po ba kayo, Mr. President? Nagtatanong lang po si Kamanong. Tumitingin po ba kayo sa salamin? Alam niyo po ba ang ginagawa ninyo? Alam din po ba niyo? Natanong po ba ninyo ang mga Pilipino? Dinadala nyo lang po kami sa napakarami kamo ninyong supporters sa inyong alyansa.
Yung alyansa na inyong kinakamayan, mga taong bayan, dyan po ninyo kami dinadala. Na parang sinasabi nyo, mahal na mahal kayo ng mga Pilipino. At ang mga Pilipino ay masayang masaya sa inyong paglilingkod. Dahil kinakamayan kayo sa inyong alyansa. Mukhang malabo pa kayo sa sabaw ng puset. Mr. President, hindi kaya dumadami ang tao sa inyong alyansa, sa inyong mga rally, ay dahil may pakinabang na gustong makuha ang mga Pilipino na nagpupunta riyan. Hindi kaya, nagtatanong lang po. Dahil kumpleto po ang pera ng gobyerno, pera ng Pilipino. Gamit po ninyo yata ang pera ng Pilipino. Sa lahat po yata ng lakad at kilos ninyo, ay pera ng Pilipino po ang ginagastos dyan. Sa lahat po ng galaw ninyo, Mr. President, sa lahat ng kilos nyo, sa lahat ng ginagawa nyo, ay puro pera ng Pilipino ang ginagastos po. Hindi po ninyo pera, Mr. President. Di po ba? Lahat po. Lahat ng lumalabas sa inyo ay pera ng taong bayan. Pera po ng taxpayer. Karapatan po namin ang questionin po. Lalong-lalo po kung ito ay may katotohanan naman. Lahat po ng pinasabog ni dating Pangulong Duterte, ni Atty. Vic, ni Congressman Ungab, ay hindi po fake news, Mr. President. Sa katunayan, nung ito po ay pumunta na sa Supreme Court, nanahimik na po kayo, Mr. President. Tahimik na po kayo sa issue ng PhilHealth. Tahimik na rin po kayo sa issue na pinagmamalaki nyo na wala kayong pinirmahan na blanco sa GAA, General Appropriation Act. Wala po kayo. Tahimik na po kayo ngayon dyan. Pati po ang inyong Executive Secretary Bersamin ay tahimik na rin po. Hindi na po kayong maingay. Sino po kaya ang na-fake news? Mga kababayan. Kaya po nakakadismaya lang marinig mo na sa Pangulong Marcos, siya pa yung magsasabi na mag-ingat kayo mga kababayan, mag-ingat kayo sa fake news sa social media. Pero mismo yata ang Pangulong Marcos ang napakaraming binigay na fake news sa mga Pilipino. Pangangampanya pa lamang, umpisa pa lang, ibinalita niya sa mga Pilipino ang kanyang mga layunin at gagawin na magaganda, ay na-fake news na po tayo mga kabayan. Napakalaking fake news na po ang ibinigay po sa atin. Umpisa pa lang ng pangangampanya. Fake news na mga kabayan. Maraming salamat po mga kabayan. At kayo na po. Meron naman po tayong mga isip at puso at mata. Nakikita po natin ang sitwasyon. At nakikita po natin kung paano po magpalakad ang takot na takot po at galit na galit po sa fake news, mga tama. Yung Pangulong lumalaban sa fake news at gusto pa nilang isabatas, mga kabayan. Alam nyo naman po kung sino talaga ang tunay na number 1 na nagpapakalat at hindi sumasagot sa sinasabing issue na masyado pong tahimik at sino po talaga ang fake news sa ating bansa, mga kababayan. Maraming salamat po sa gusto po ng ating tambayang mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po. Mabuhay po tayo mga kababayan. At siyempre po, maging maingat na po sa pagboto mga katambay. Huwag na po tayong magpabudol kahit po sa mga salitang fake news na nanggagaling sa Pangulo. At kilalanin po natin ang kanyang alyansa mga kababayan. Kilala natin ang kanyang mga alyansa. Kilala natin. Di ba? Thank you po. Paalam. Bye-bye.